promise to the humble and faithful. So ito yung sinasabi na God lift up the lowly. Ibig sabihin, itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. Itinataas niya ang mapagpakumbaba sa kanyang perpektong panahon. Hindi para sa kanilang kalwalhatian, kundi para matupad ang layunin ng Diyos. Kung ano ang nakikita ng mundo na mahina, makapangyarihang ginagamit ng Diyos ang bawat mananampalataya. So kaya nga sinasabi niya sa Luke chapter 1 verse 52, ibinaba niya ang mga pinuno mula sa kanilang mga trono, ngunit itinataas ang mapagpakumbaba. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y bahagi ng papuri na tinatawag na Magnificat. Pagkatapos niyang malaman na isinaalang-alang niya ang Panginoon Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos ay baliktarin ang mga makamundong sistema o sitwasyon. Ibinaba niya mapagmataas at makapangyarihan habang itinataas ang mapagpakumbaba at mababa sa lipunan. So ito'y pinagdiriwang nito ang karunungan, awa at ang paraan ng kanyang pagpaparangal sa mga madalas na hindi pinapansin ang mundo. So, ibig sabihin, kapag tayo hindi madalas na pinapansin ang mundo, ibig sabihin tayo itinataas ng Diyos sapagkat yung mga tao na isinasabuhay ang mundo, ito yung mapagmataas. Kaya nga't mahalaga na itinataas tayo ng Diyos kahit na hindi tayo itaas ng mundo. Ang mahalaga, ang Diyos ang nagtataas sa atin. So, ibig sabihin, kahit na tayo ay binababa tayo ng mundo dahil sa ating pananampalataya. Diba, yung mga nangangaral, yung mga hindi sumasampalataya, pinagtatawanan sila, kinukutya sila. So, iyan yung itinataas ng Diyos. Kahit tayo ay ibinababa ng mundo, hindi tayo pinaparangalan ng mundo. Itinataas naman tayo ng sanlibot ng Diyos. Kung hindi tayo pinapansin ng mundo, itinataas naman tayo ng Diyos. So dahil, kaya sinasabi niya rito sa 1 Peter chapter 5, verse 6, humble yourself under God's mighty hand, but He may exalt you in due time. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na hinihikayat tayo bilang mananampalataya na isuko ang ating sarili ng may pagpapakumbaba sa autoridad at panahon ng Diyos. Na nangako ito na kapag ibinababa natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanyang lakas at kalooban. So ito yung itinataas niya tayo sa tamang panahon kapag tayo ay nagpapasakop, nagtitiwala sa Panginoon. So kaya nga ito'y isang paalala na ang tunay na pagsulong, pag-unlad at karangalan ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa pagsusumikap o pagmamataas sa sarili o sa tao. So kaya nga wala tayong karapatan na ipagmalaki ang ating sarili. Ang ipagmamalaki natin yung ginawa ng Diyos sa ating sarili. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph, si Joseph was faithful and humble. So kaya nga ito yung tapat at mapagpakumbaba si Joseph kahit na sa maling akusasyon at ibinilanggo, siya ay nagpakumbaba. Nang maglaon, itinaas siya ng Diyos sa isang posisyon ng may malaking impluensya. So kaya nga't mababasa natin yan sa Genesis chapter 37 to 41. So basahin niyo na lamang po, alam niyo na naman po ang kwento ni Joseph. So siya ay naging dakilang tao ni Potiphar sa Egypt, na siya yung taga-pamahala ng kayamanan ni Potiphar.
So kaya nga ito'y mahalaga dahil siya ay itinaas ng Diyos sa posisyon na napakalaking impluensya.